magawa kung ano yung kalooban ng Diyos, sapagkat ito po ay gawa ni Holy Spirit na nasa ating mga puso. Ayan. Sabi po dito, ayan, lahat daw ng ating ginagawa dapat may time frame. Ayan. Ngayon po, ito yung aking gagawin, itong month na to, and makita ko po yung result. Ayan, makikita po natin yung ating result. Ayan. Parang halimbawa, ganitong buwan, napakalakas ko sa Lord. Parang bakit nanghihina ako ngayon? Ano yung dahilan? Dapat ako ay, sabi ko nga po, yung ating pinag-aralan ng mga nakaraang linggo, dapat yung challenge natin ay ating nalalabanan. Ayan. Yung commitment po natin kay God, yun po yung covenant natin sa ating Panginoon, dapat hindi po ito nakakalimutan natin. Kasi si Lord po ay may covenant, dapat tayo rin po. Na dapat ano ba yung hadlang? Yung divine grace, yung divine day na ibinigay ng ating Panginoon. Nasabi nga yung 7, araw siya ay nagpahinga. Tinignan niya yung kanyang ginawa. Wow, ang ganda ng diba? At siya ay nagpasalamat sa napakagandang nilikha niya at siya nagpahinga. Dapat po, ang Sunday po natin ay meron, nandun po yung ating covenant kay God. Every Sunday nandun ako. Hindi nga po maghapon halos 2 hours or 3 hours lang yung ating ibinibigay para sa ating Panginoon. Kaya dapat po, lagi nagtatagumpay yung Diyos sa ating mga buhay. Nakita po natin yung end result natin. Ano yung nangyari sa akin itong month na to. Yan. Para po, dapat po lagi tayo, sabi nga meron tayong time frame. Para nag-aaral tayo, dapat meron din tayong graduation, meron din tayong mga ginagawa, meron tayong mga exam sa ating mga pinag-aaralan. At yung mga exam po nating mga mananampalataya, ito po yung mga pagsubok sa ating mga buhay. Kaya po, purihin ang dakilang Diyos na tayo po ay laging nagtatagumpay. Kung nandito po tayo, nagtatagumpay po tayo sa ating mga challenge. Ayan, sabi nga po, lagi natin gamitin yung ating weapon. Ayan. Ano yung weapon natin? Yung ating panglaban. Ano yung 5 na yun, Kian? Yung ating weapon. Ano yan? Ano yan? Yung armor yan, armor. Yung weapon. Weapon. Blood of Jesus, the name of Jesus. Praying in tongues. Help niyo. Tulungan mo, John Dave, si Kian. Pero purihin ng Diyos kasi alam niya, dapat alam natin yung ating mga sandata para labanan po natin ang ating kaaway. Ito po yung challenge sa atin. Di ba, number 1 po, prayer, and yun pong read the Bible. Kasi po, at para mararanasan po natin yung kapangyarihan ng Diyos every morning, every day sa ating buhay at yun po yung magpapalakas sa atin. Once po na hindi na po tayo nag-pray, hindi na po tayo nagbabasa ng Bible, sigurado, talunan po tayo. Kaya sabi lagi natin gamitin yung ating weapon. Ayan po. Dito po sa 1 Corinthians 9:24-27, ito po ay isang halimbawa po ng mga atleta. Ayan po. Binabasa. Sabi po doon sa asan na? Nawawan. Nabasa na naman nila ganun. Ayan. Parang ayan. In athletic event, only one receive the prize. However, all who runs for Christ, spiritually speaking, win crown, hoping there are no loser. Sana po, sabi tayo bilang isang mga mananampalataya o mga atleta, halimbawa po tayo. Pero sabi, lahat tayo ay tumatakbo. Pero tandaan po natin, isa lang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya po sabi daw, in athletic events, only one receive the prize. However, who run for Christ, spiritually speaking, win the crown, hoping they are no loser. Sana po lahat tayo ay magtagumpay. Lahat po tayo ay makarating doon sa ating goal. Yan po. Sabi nga po doon sa... Sige, ko naman. Hindi ko talaga nakikita. Maliliit din ako tumingin. Ayan. Sabi po 25 na ba? Lahat naman lalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Ayan po, sabi lahat ng manlalaro, lahat po tayo, halimbawa, kasi lahat po tayo nagsasanay
sabi, striving and training. Lahat po tayo. Ayan, kaya that is striving and training to win temporary crown. Be a lesson to us Christian regarding diligence.